Tayo 30 30 tonelada. tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, laki nun yan. Tumaas nga. Ang laki ngayon. Ayun na nga ho mga kababayan, kagaya ng sinabi nitong si Senator Rodante Marcoleta sa mga nakalipas na panahon, pagka hindi natutukan o pagka hindi sineryoso ang pag-iimbestiga dito sa mga anomalyang flood control project na to, ang mga mahuhuli dyan, mga butete, sapsap at dilis lamang. Dito sa video na to, nakikita na ho natin yung mga sinasabi ng ating iniidolo na si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho muna natin. Pero bago ho yan mga kababayan, naku, pati itong si Marcos Jr. nagsalita ho siya. Ngayong umaga, anak ng Petro Karapat, ang aga-aga nitong pagsasalita niya na to. Yung suot niya kagabi, noong nagtalumpati siya, napanood niyo ho yun, yung ating video, nagtalumpati siya sa Christmas lighting dyan sa Malacanang, yung kulay berde niya na damit, doon sa pagsasalita niya ngayong umaga, yun pa rin ho ang kanyang suot. Ano ho bang nangyari, Mr. President? Mahaba-haba ho ba ang mga nangyaring party? Kaya hindi na kayo nagpalit ng damit? Nag-almusal ho ba kayo? Bago kayo nagsalita dyan sa video nyo na yan. Pero bago ho yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button nandyan ako sa baba. Ayun na nga mga kababayan, bago tayo dumako dito sa, hindi ho natin natapos to yung video nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan. Na kung saan talagang napakarami ho nilang tinalakay na bagay-bagay. Kaugnay ho doon sa ginawang issue na hindi naman talaga dapat gawing issue na notaryo nitong si Ping Lacson, yung abogado na nagnotaryo, yung nagtatanggol doon sa abogado na nagnotaryo, lahat ho yan. Masasalansan ho yan ni Senator Rodante Marcoleta. Pero bago ho yan, gusto ho muna nating pasadahan ng mabilisan. Etong mga ika nga na mag-shot na naaresto sa flood control scandal na to. Ito mga kababayan, halimbawa na lang ho itong isa na to na kung saan hindi ho natin malaman kung sino tong mama na to. Ito pa, puro butete at sapsap. Kagaya ng sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, yun na nga ho ang ating nakikita. Wala pa ako nakikitang congressman, nakaisa na ho tayo, pangalawa to. Sino pa? Tingnan ho natin. Iba na naman to, mga mukhang barangay tanod to mga to. Sino ba si Ruben na yan? Ruben Santos. Sino yan? Hindi namin kilala yan. Ruben Santos. Puro siya. Anong nanto? Sino to? Sino yan? Pati lolo dinamay nyo. Anak ng Petrong Karawata. Tablet natin, ang pinakita natin. Sino to? Sino to si Dominic? Soriano. Hindi namin kilala yan. Anong ginagawa dito ng mga to? Sino? Anak ng toka. Eto na, Senator Marcoleta. Yung sinasabi mong puro butete at sapsap pa yan. Yung puro yung ano yan para masatisfy yung ating mga kababayan na ito na, meron nang nakulong, meron nang namagshot dito sa flood control scandal. Palakpakan natin yung mga bangag. Ganon ba? Ganon ho ba ang resultang gusto nyong makita sa mga kabalbala na to? Pambira ho talaga tong si Marcos Jr. Eto, tuloy natin. Pambira, oo. Sino pa? Pati itong si Lola, dinaman nyo. Ano ba yan? Hinahanap namin dito mga congressman at mga big time contractor. Anong ginagawa dito ni Juliet? Anong ginagawa dito ni Nanay Juliet? Sino pa? Wala mga kababayan, puro butete, sapsap, dilis, kagaya ng pagsasalarawan ni Senator Rodante Marcoleta. Pagka hindi natrabaho ng maayos to, pagka hindi sineryoso ang pagtalakay dito sa issue na to, ganito ho ang magiging resulta. Ngayon naman, panoorin ho natin ang pinaka-latest na speech o statement ng ating Pangulong Adik base dito kay Senator Amy Marcos. Di ba no? Sabi nitong si Senator Amy. Ito mga kababayan, ito pa ho yung shoot niya kagabi, di ba? Ito yung shoot niya kagabi dun sa video natin na kung saan nagsindi sila ng mga Christmas light at mga parol dyan sa Malacanang, di ba? Yan din ho shoot niya.
Ngayong umaga, ito pa rin ang suot niya. Hindi mo natin malaman. Nag-party ba kayo? Hindi mo na naisipang magpalit. Masyado ka na-excite dyan sa balita na yan. Nag-almusal ka ng maaga. Ano ba ginawa mo, sir? Anak ng toko, laki-laki ng budget mo dyan sa Malacanang. Damit mo na lang, di mo ba mapalitan? Baka inuuna mo pag-aalmusal bago magpalit ng damit. Nagsupilyo ka ba niyan? Ang tanong. Kasi kung di ka nagpalit ng damit, baka pati supilyo, di. Pambira. O eto, pakinggan nyo na lang mga kababayan para ika nga malaman nun natin kung ano namang kabalbalan sasabihin nitong Pangulo na to. Game! Magandang araw po sa inyo lahat. Oh, Muli po ako magre-report sa inyo. nakita ko pagmumukha mo, anak ng toko, gusto kong gumanda araw ko Magpa-hair follicle test ka, buti pa. Para gaganda talaga araw ko. O kaya mag-resign ka na, anak ng toko, napaka-incompetent mo. Pambira. Di ba? Pinirmahan mo budget, ngayon pinapaimbestigan mo mga anomalya. Nagpa-insert ka di umano base dito kay Salco ng 100 milyon at yun ang naging mitya sa pagkakatanggal ni Pangandaman nitong si Bersamin at nitong si Tregib Olivar. Ngayon ikaw ang bida. Nakananto ka, ibang klase. Matindi ho yung tama nyo ha. O ayaw nyo tama, mali, matindi ho yung wali nyo. Tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. 7 na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. Nako! At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para Ako, ang malaking tulong na maibibigay ko sa'yo, hikayatin kang magpa-hair follicle test. Yun lang. Pagka hindi mo ginawa yan, hindi kita matutulungan kasi habang hindi mo ginagawa yan, yung agam-agam sa kaisipan ng ating mga kababayan na ikaw ay isang banga, patuloy na ika nga nasa paikot-ikot sa utak ng ating mga kababayan kung nasa tama ka nga bang kaisipan. Diba? Magpa-hair follicle test ka na, Brad. kasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Paano mga special treatment? Anak ng tokwa, puro butete at sap-sap. Nakita nyo dun sa... Mamaya, papakita ko ulit sa inyo. Wala daw special treatment. Anak ng tokwa. Hindi naman sa hindi ko natin kilala yung mga yun. Yung iba mga mukhang tricycle driver. Yung iba naman nagbebenta sa Wala problema sa tricycle driver. Hindi, I mean, yung mga mukhang pinulot lang kung saan-saan tapos minagshot. Yun ang dating. Pili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo. Para Kayo sir, wala pa ho ba kayong balak sumuko? Pinapasuko mo sila, ikaw anong plano mo sa buhay? Anong plano niyo, sir? maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive. Lambingan mo pa ng konti, Brad. Lambingan mo pa ng konti. Yung tipong malambing ako pero hulihin namin kayo. Yung ganoon. Lambing, kulang pa yung lambing. Kulang pa yung pagpapanggap mo, Brad. Kulang pa. Dagdagan mo pa ng konti. From justice. Tuloy-tuloy po ito
Hindi kami titigil. Wag, huwag Hindi kayo kami titigil. hihinto. Yeah, huwag kayo Maraming hihinto. salamat po. Magandang araw sa inyo. Yeah, huwag kayo hihinto, huwag kayo titigil. Okay yan, tama yan ha. Tuloy-tuloy nyo lang yan, tuloy-tuloy lang. Eto mga kababayan, ayan o yung mga tinutukoy nitong si Marcos Jr. Yan yung mga pinasuko, yan yung mga inaresto. Wala daw special treatment. Walang special treatment. Eto, anak lang to. My God, na hindi naman ho sa pag-ano, hindi ko kayo kakilala, nasa publiko na ho itong mga larawan na to, hindi naman ho ito privado. Pero kung kayo anak ni Boying Remulla, malamang sa malamang nakablur yung mukha nyo. Pero dahil nga kayo hindi kaalyado o kung ano pa man, yung mugshot nyo hindi pwedeng i-blur. Dapat yung anak kayo ng Justice Secretary at marijuana ang kaso nyo, okay? Pagka ganun ang inyong kaso, yung senaryo ng pagkakahuli sa inyo, kunyari, anak kayo ng Justice Secretary, anak kayo ni ganito, anak kayo ni ganyan, na kilalang kaalyado ni Marcos Jr. At ang kaso nyo involved sa marijuana o droga, mugshot nyo privacy, okay? Pero pagka kayo di namin malaman na kung saan kayo pinulot o itong mama na to, hindi namin kayo kilala kung sino man kayo, mga walang hiya kayo, pero inaresto na kayo, yaran lamang na dyan na kayo, wala tayong magagawa dyan. Malamang sa malamang sinausaw nyo ang inyong daliri sa ika nga o nagtampisaw kayo sa mga pera nitong floodcon. Pero hindi kayo kilala. Kayo, kung merong manghuhulihin, kayo dapat ang pinakahuli. Okay, kayo yung pinakahuli. Kasi kumanta na yung isa sa kausap ng mastermind na kung saan, di umano, Marcos Jr. inutusan si Pangandaman. Siyempre, lang naman si Marcos Jr. tatawag kay Saldi. Saldi, insert kang 100 million. Hindi pwede. Si Finance Secretary yan. DBM Secretary yan. Pangandaman, 100 billion. Anak lang to ako, habang nagsasalita kaya si Marcos Jr. Sa bagay, adik nga daw di umano, sabi nitong si Senator Amy. Ganyan yung mga adik daw di umano kasi kahit anong konsensya, wala akong mararamdaman yung mga yan. Yan wala daw special treatment. Lagay ko lang dito si nanay ha. Para makita ho ng ating mga kababayan kung anong klaseng kabalbalan ang ginagawa nila dito sa ano na to. Akala ko siguro nila pagka may nakita tayo na mugshot na ganyan, masaya na tayo. Yung tipong gusto ho nilang bilhin, yung satisfaction ng ating mga kababayan dito sa mga butete at sapsap na tinutukoy nito si Senator Rodante Marcoleta. Rekta ho tayo dito kay Sed. Yan, nasa tuloy natin ang ating talakay, kung dito sa tuloy natin, yung tuloy ito. natin. At saka isa pa sa mga gusto ko itanong kay Sen, kasi parang ipinagtatanggol din Sen no executive judge ng Manila RTC, itong si attorney na nagdotaryo doon sa ni Gutesa, na para bagang siya mismo sa kanya daw pag-iimbestiga at pagsusuri, talagang ang peke daw niya yung pirma ni Attorney Espera. Peki talaga sapagkat tinayaan ng abogada na yon na ang magnotaryo sa kanya ay isa sa kanyang mga staff. Opo. Ganon naman ang kalakaran ngayon Kagaya ng na-establish natin, nung ipinakita natin ng maraming magkakaiba na pirma. Hindi lamang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, baka hanggang 5 pa yan o higit pa. Opo. Ang ginagamit niyang mga tauhan para pumirma para sa kanya. Dahil malaki ang kitar yan Opo. Ang isang dokumento lang na panunotaryo mo, lalong-lalo na kung halimbawa, deed of sale yan. May halaga yan Depende sa presyo ng bentahan. Opo. Ngayon, hindi naman siya po pwedeng pumunta sa isang, sa 4 hanggang 5 lugar na nandun siya. Di ba? Opo. So kahit na nandun siya sa komportabling opisina siya, may nagnunotaryo para sa kanya. Ganyan naman yan Opo. Judge, kahit papano, tinitingnan niya yung pagnunotaryo sa kanyang nasasakupan. Kagaya ng nangyayari ngayon. Akalain mong ipihit nila, ibaling nila yung issue doon sa pirma. Samantalang hindi naman yun ang crucial na punto rito. Alam din ng judge na yun na talagang maraming pumipirma sa ngalan or in behalf ng abogado o abogada. Yes po. So, nagsentro sila doon para makaiwas doon sa pinakapunto ng usapin, yung inilahad na katotohanan ng Orly Gutesa. Sa kagustuhan. Ang pinaka-importanting dapat pag-usapan, yung pera ng bayan na ninakaw, kinulimbat, napunta kung kani-kanino lang. Yun yung gustong kalimutan. Nakakita kang ganyan. Kaya ako medyo, sabi ko sa kanila, kung ganyan ang pinupuntahan natin, papalihis, paiwas.
Ayaw nyo yung lantad. Opo. Meron kayo talagang pinagtatakpan. Kaya yung rally na, alam mo na nangyari, mga ilang araw na mula ngayon, tama lang yun eh. Hmm. Yung paghahayag ng kanilang saloobin, yung mga tao, kasama yun doon sa free speech din. Nelson, Tama po. malayang pagpapahayag. Pagpapahayag, opo. At ang karapatan na magtipon ng may katahimikan Opo. para hilingin sa pamahalaan yung pagwawasto ng kanyang karaingan. Oho. Sabi niya sa English the right to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. Oho. Protektadong karapatan ng bawat mamayan. Yes. Magpahayag ka. Ba't hindi ganun ang gagawin nila? Isip-isipin mo nangyari sa ating bansa. Bumagsak ang ating ekonomiya. Sa lahat ng larangan. Inisa-isa natin. Pinagtatawanan tayo ng mga ibang bansa. Oho. Pati utang natin, di natin alam paano natin babayaran. Akalain mong umabot ka sa 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin po nun, 63% na ratio, ang 63% po ng national income natin, yung pangkahalatang kabuhayan natin, ibabayad po natin sa ating utang. 63%. Mas malaki pa sa ano pala. Ilan ang matitirang panggastos natin? 37%. 37% na lang. Oho. Ano ngayon? Ano ngayon ang kahihinatnan sa serbisyong pampubliko na nakalaan sa mga mamamayang Pilipino? Oho. 37% na lang naiwan para sa inyo. Dahil ang 63% pambayad na lang natin ang utang. Ipapasweldo pa ng tao ng gobyerno, di mas Madali lang, may solusyon yan, Sen. Mangutang ka uli. Uutang. Kaya nga. Oo. Papunta ka na sa Kumunoy. Naku po. Ngayon, pag tiningnan mo yung kumpiyansa ng mga global financial institutions, Oho. medyo atubili na rin eh. Teka muna. Wala nang kakayahang magbayad to. Paano ko pa utangin? Di ba? Oho. Yung mga nagninegosyo, yung gustong maglagak ng ng kanilang puhunan, kalakal kaya, maglatag ng kalakal sa bansa. Naghihintay. Natatakot. May agam-aga, may pag-aatubili. Paano tayo ngayon? Oho. Wala bang kalayaan ngayon ng mga mamamayan na sabihin nila kung ano yung nakikita nila? Oho. Kapalaran dito eh. Itong buhay nila eh. Hmm. Kasalanan ba yun? Sasabihin mo ngayon. Nagkakasala kayo sa batas. Teka muna. Kami na nga ang nagpapaalala sa inyo. Panagutin ninyo yung accountability, yung transparency sapagat ang bansa natin ipabagsak na. Kami bang may kasalanan? Oho. Ang layunin nga namin magtulungan tayo eh. Makilala natin kung saan tayo nagkulang. Kapag hindi natin ipinakita ito, sino magtutulungan? Yun na nga. Pagtatakpan natin. Asan ang katwiran dito? Oho. At ang isa pang malinaw na katotohanan sana, yung bansang South Korea, yung mismong presidente nila, binawi yung malaking Isa yun sa Isa mga... po yun, di ba? Nag-aalala na nga eh. Oo. Isipin mo, 250 million yata yun para sa isang bridge project. Teka muna. Muna nga niya. Antay muna tayo. Oo, masakit Nagkakagulo. yun. Oho. Hindi nila malaman kung paano nila resolbahin ang problema nila. Noong isang araw, tinanong ko, bakit po tayo nagbenta ng halos 30 tonelada ng ginto? Ay, isa pa nga. Naku. Hindi nila sagot-sagot yun eh. Oho. Sinatanong ko lamang po, ano pong patakaran natin sa pagbebenta ng ginto? Oho. Ang ibang bansa po, sila po nagsisibili. Nagre-reserve. Tama. Oo. Alam po niyo kung magkano ang ibinentang ginto ng Singapore? Oho. 1.8 tons. Ayan. Okay. Uzbekistan siguro 2.2. Mababa lang. Siguro talaga meron lang silang gustong i-adjust sa kanilang financial system. Oho. Tayo 30 30 tonelada. tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, laki mo niya. Tumaas nga. Ang laki ngayon. Alam mo, Totoo yan mga kababayan. Kung ngayon natin binenta yung binentang ginto ng Marcos administration, mas malaki yung kinita natin. Pero dahil nga naman bida-bida sila at di nga natin malaman kung saan dinala yung pinagbentahan, nanghihiram tayo, nagbebenta tayo, tapos walang nangyayari. Alam nyo na ho, ano ibig sabihin nun?
Malaking kakurakutan ang nangyayari sa administrasyon nito si Bangag. Mo kung magkano ang nawala sa atin? Oho. Magkano po? Hindi mo alam. Hindi po namin alam eh. Oh, 100 billion lang naman ang nalugi sa atin. Wow. Grabe. 100 billion ho ang nalugi sa atin. At doon siya ginawang pagbibenta ng ginto ng Marcos administration. Ibang klase. Alam ko, may utak ata doon si Rat Recto kung di tayo nagkakamali eh. So tinatanong ko, teka muna, Mr. Central Bank, Oho. paano nyo ba ako pinag-isipan to? Hindi ba nyo na Hindi daw nila na projection eh. Hindi daw nila na forecast na tataas pa lang ginto eh. ang hihina naman eh? Bakit hindi nila kinuha si Saito? Si Saito ang pinakamarunong sa ganyan eh. Nandito. 100 billion ang nawala sa atin. Grabe. no? Hindi tayo pinagtatawanan niya. Alam mo yung ginto, Jen, Nelson? Oho. Miski huwag na natin pag-usapan ng ating bansa bilang isang bansa. Sa pamilya na lang natin. Opo. Kaya yung ating, ano ba tawag dyan sa nakatayong, ano siya? Floor director po. Floor director. Floor director na lang. Opo. Si Irma, ano po yan? May mga ginto-ginto yan eh. Yung Opo. ngipin niya, nakikita ko may ginto. Yung kanyang ganis. Kana pa na yung ngiti Mahalaga mo eh. yung ginto. Alam Ay, mo, syempre. seguridad yan. Yes po. Ang ginto kasi, hindi basta-basta bumababa ang value niya. Opo. Hindi kagaya Totoo ng yan. pera mo ngayon. Plus Mariosep na perang Pilipino. Devaluation lagi. Yes. Malapit na, nung isang araw, umabot sa 60. Kumpara mo sa $1 ng Amerikano. Oho. Isip-isip. Mangangailangan ka na 60 pesos para magkaroon ka ng $1 na Amerikano. Tama po. Anong ibig sabihin niyan? Kapag ka po yung ating currency ay gano'n na po ang kalagayan. Lato, tumataas po yung bilihin. Kasi po, kahit na po yung ating mga nag-i-import, Oho. na nag-i-import, kawawa po. Bakit? Para sa mga pag-import na pangangailangan natin, mga raw materials, mga pagkain natin, mangangailangan siya ng maraming piso para bumili ng $1 na ibayad niya doon sa Tama kanyang po. i-importahin. Mhm. Puro pahirap ito eh. Oho. Kung sinasabi po ba natin, kagaya ng sinasabi natin, pinapahayag natin, nasaan ang pagkakasala doon? Yan. Tumutulong tayo eh. Para iliwanagin natin bakit nagkaganito ang ating bansa. Tama po. Oho. Hindi ka makakibo. Ano ho ako, na-shock ako. Sen, parang... Na-realize ko na swerte yung nakabili ng ginto dyan. Oho. Hindi ka kilala rin nila, ipinagbilhan para... O, tinanong ko rin yung Maharlika Investment Fund. isa pa po yun, ano? Isa pa yan. Oh. Ang hinahanap lamang po ng mga Pilipino, Mr. Sponsor, Oho. 250 million po ito eh. Kinuha natin mula sa Development Bank of the Philippines. Kinuha natin sa Land Bank. Mga perang nakatalaga sana sa pagde-develop ng ating bansa. Oho. Ang objective po nito ay national development. Perang pang-develop eh. Yes po, oo. Kinuha natin doon sa mga tweed, nabawasan yung development efforts ng mga bangko na nakatalaga sa bahaging yun. 250 million, oho. Katungkulan yung ipaliwanag, meron pa tayong napala dahil kinuha mo doon eh. Dati ginagamit syempre. niya eh. dapat malaki kinakita niya. Hindi mo pa tatanungin ang asawa mo, Nelson. Saan kayo nag-invest? Saan Halimbawa, sabi ng asawa ni Nelson, Nelson, Jed, Opo. yung kinuha mong pera na sabi mo i-invest mo, Oho. Sana. kaya kinakailangan magpaliwanag ka. Ang sabi mo sa akin, kinuha mo yung perang Oho. nakatago dito sa ating baul. Oho. Dahil sabi mo, i-invest natin para kumita tayo ng mas konti, kahit konti lang, Dagdag makadadagdag sa ating pangangailangan. Yes po naman. 2 taon nang nakararaan, Nelson, baka akala mo ba nakakalimutan ko yung ginawa mo sa akin? Oho. Aba, hindi naman. O itatanong ko saan mo dinala at saka magkano ang kinita? Ibinaon ko po sa lupa. Ibinaon ko po sa lupa. Dahil batid kong kayo sumasaka sa mga hindi yun naman sakahan. Para pagdating nyo, bubungkalin ko. Walang tubo. Ano to po? Ito nga eh. Wala bang karapatan ng mamamayan na tanungin tayo? Dahil kinuha ninyo eh. Karapatan ho ng Oo, mamamayan. ni-report nila. Nag-invest po kami rito, dito. 3 investment lang eh. Opo. Oo. Ano pong napala natin? Wala eh. Wala po ba? Wala silang maikwento sa akin. Sabi ko, ako po, ginagamit ko ang aking Teka sen, opisina. para maging clear, sino yung tinatanong nyo rito? Baka naman kung sino lang. Yung sponsors,
Nandun kami sa plenary debate Opo. ng ng Bangko Sentral DBCT. ito eh. Nakarap lahat ang economic cluster Nandun doon. sila. So, pwede Yes, nilang po. sagutin. Nandun ang DBM, nandun ang Department of Finance, nandun yung Central Bank, nandun yung DepDep. Ano yun? Development, basta yun. Oo. Kaya, sa inyo yung Manisakan. lahat ng mga Economic importanteng manager. mga Yes. tao na may kinalaman Oho. sa pagpapayabong ng kinabukasan pambansa ng ating kabuhayan. Opo. Pero sumasagot siya, hirap na hirap. Senador Sherwin Gatchalian eh. Eh kasi sa rules namin, Siya ang ang sasagot sponsor, talaga yung sponsor. Yes po. Oo. Oo. Siyempre, bulong ng bulong. Oho. Sabi ko sa kanila. Para i-suspend nga eh. Oo. Di ba? Opo. O, sinabi ko, sinabi ko na para makatulong, ibaba natin ang presyo ng kuryente, alisin natin ang 12% VAT. Nakarap silang lahat doon eh. Open naman ang debate riyan eh. Okay. Inaakala ninyo na baka sakaling mawalan tayo ng taxes dahil tatanggalin mo na naman yung 12% Siyempre po, VAT. mababawasan eh. Hindi nyo man lang inisip na pag binaba natin ang presyo ng kuryente, ang daming giginhawang mga negosyante. Oh. Ibig sabihin yan, maaari silang ma-encourage, maingganyo na magtayo ng maraming negosyo. Opo. Yes. Pati ngayon, yung mga mamumuhunan sa ibang bansa, magaganyak din silang pumunta rito. Bumaba ng konti, nawala yung VAT. Opo. Di ba? Opo. Oh. Kapag kinuwenta mo lahat, nakagawa na ba kayo ng projection na kunwari bumaba ng ganitong porsyento ang taxes? Opo, yung koleksyon ng buwis. Kasi Opo. inalis Opo. mo yung VAT eh. Oho. Sa pangkalahatan, bumaba yung tax. Aha. Ito po. Nakwento nyo ba kung ano yung magiging positibong epekto? Wala. Oho. Wala. Natatakot kayo kagad. Sabi ko, pwede naman. Ito ka ako, Secretary Recto na aking kaibigan. Aha. Ito ka ako ang isang pagpapatunay na inaral ko po, ito 20 taon na pinag-uusapan natin dito. Opo. Pagka pala bumaba ang tax, Opo. meron siyang direct correlation sa pagtaas ng gross value added ng manufacturing. Ibig sabihin, meron siyang direct correlation eh. Aha. Pag bumaba ang tax, tumataas ang production. Yan. O, tama ho naman. Opo. Hindi lamang yun, sabi ko, meron pang kaakibat na indicator yan, pati export tumataas. Oho. Hindi nyo ba naisip, pagka nangyari yan, baka mas malaki ang kikitain natin. Kasi nga lalaki yung manufacturing. Isipin mo, lumaking manufacturing. Maraming negosyo, maraming patrabaho, maraming Yes. employment. Kikita yung tao, yung kanilang kakayahang bumili. May pera sila. Maraming magbebenta, maraming taxes. Tapos binigay ko yung papel. Opo. Ito ka ko yung aking inaral. Makikita mo dyan yung direct correlation ng taxes at saka gross value added ng manufacturing and exports. Oho. Hindi sa kumibo. Ibig sabihin, naniniwala sa ginawa ko. Natotoo yung sinasabi ko. Totoo naman ho. Balik tayo sa Maharlika Investment Fund. Opo, yan. Oho. Ano nagganansya natin? Ano po Doon sa tatlong investment na yun. Oho. Nakapag-invest po kami ng 3. Hindi ko po tinatanong kung saan kayo nag-invest dahil alam ko po kung saan kayo nag-invest. Ang tinatanong ko po, Anong ganun anong napala natin? Kumita ba Naghihintay tayo po yung dyan? taong bayan. Oho. Oo. Wala pa po eh. Yan sinasabi ko sa inyo. Wala pa po eh. Kasi po hindi po naman ganun kadali. Oo. Kinuha mo nga eh. Kagaya ng tinatanong ko sa kinuha mo sa asawa mo, magpaliwanag ka. 2 taon na nakararaan, wala tayong kinita. Baka nabawasan pa po yun sa halip na kumitasan kasi ang lalaki ng sweldo nila dyan eh. May transactional fee. Tsaka yung laki ng sweldo ng mga opisyalis Buti ng nasabi mo, Maharlika. parang 2 million naman tata. Yes po, oo. Ay, grabe naman. Yun lang. 2 million a month. Ikaw naman, Shen, grabe naman yung sweldo na yan. Dahil mo pa presidente, alam ko, may 500,000 piso lang ang sweldo ng presidente. Tapos daig pa yung mga taga Maharlika Investment Fund. Naku, nanto ka. Pwede mag-apply. Yung pinaka-chairman niya, tama, 2 million naman. Iwanan natin. Ano pang gusto niyo pag-usapan? Ang dami eh. Ang sinasabi lang natin, kailangan maging transparent tayo. Ito lamang ang paraan para malaman ng tao ano nang kalagayan ng ating bansa. Para pag nalaman kasi natin ang kalagayan natin, masusolusyonan natin eh. Matutukoy, yes Walang po. iniwan sa isang taong may sakit. Paano magagamit yung tao niya kung di mo malalaman kung ano yung sakit niya? Correct. Tama? Tama po, oo. Ang sakit ng bansa natin talagang mula sa kuko hanggang bumbunan, may sakit na yata tayo.
itsura ni Hob. Parang si Hob na mula talampakan ng bunbunan nagkasugat. O Nelson, ano pang mga gusto mong... Yung isang napanood kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng Ombudsman, Sen. kanina yan, tama. Oo. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng Ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Then, Yun ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Opo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Oo. Duralex, sed lex. Kasi sinasabi naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan, Oo. batas yan, wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. O sabi niya, Figure yun of po, speech. yun po yung figure of speech. Yan kako yung problema natin. Ah. Gagawa kayo ng isang public statement. Pagkatapos ipakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sir. Pagkatapos aamin nga. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Ang buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas. Oo. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya nga nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang isuspend natin ang rules Yung natin? rules ng opo. Para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Oo. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan yun. Iba-iba meaning. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Kung walang sakit, walang sakit. Correct. Anong napagtapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Ganyan eh. Huwag mo na i-push. Oo. Pero hindi ko ata pumayag ang plenaryo na isuspend muna ninyo ang rules na direktang makasagot si Ombudsman Boying. Sinesave na nga nila. Opo. Nililigtas na nga nila doon sa kahihiyan na maaaring niyang kasangkutan. Sa akin naman kasi, hindi kahihiyan yun eh. Ang sabi ko pa nga sa kanya, para wala siyang masabi. Opo. Magkaibigan kami yun talaga eh. Opo. Di ba? Saksing buhay po ako dyan, Sen. Opo. Oo. Opo, ka naman eh. Ibig ko sabihin, walang kaibigan dito pag pinag-uusapan ng interes ng bansa. Kaibigan ko nga siya, kaya tinatama ko siya eh. Tama Yun po. ang tunay na kaibigan. Katulad mo, Nelson. Yan. Opo. Pag nagkamali ang isa sa inyo, siyempre, paalalahanan ng isa. Tama po. Gusto mo lang may papakita eh. Kasi kung halimbawa, nagkamali si Nelson, pag sasabihin mo, Nelson, sige, ituloy mo yan. Kung sintidor ang tawag doon, Sen. Nasa lugar ka kanya, tuloy mo pa yan. Kung sintidor. Aapuyuhin mo pa yan. Opo. Ano mangyayari sa kanya pagka ginawa mo yan? Ikapapahamak Pero tayo po po, tinatama natin. Yan. Hindi lamang sa kaibigan ko siya, higit sa lahat, para siya katatama po sa interes ng ating bansa. Doon. Ngayon, nakita ko naman yung alumpit sila, pero mukhang magitan ng mga pamamuluktot ng pananalita na ipakita nila pa. Kami naman po kay pumapayag naman po sa inyong gustong naging lang po, naging bulaklak lang po ng dila naman po yun. So makikita mo doon na parang meron na rin namang meron na rin remorse siguro. So wag mo nang ipilit naman. Tama po naman. Naihayag ko na yung gusto kong mangyari. Bilang isang maginoo nga naman, Sen, tama din naman yun. Sa inyo ko natutunan nyo, kapag ang isang tao nakita mo lugmok na, huwag mo na tapakan pa. Correct. Nakita mo na lugmok di ba, Sen? Itikin mo na lang. Alalayan mo na bumangon. Maikli lang, Sen. Yung naman sa part ng DOJ, ano naman ang napag-usapan niyo? Hindi kasi Department of Justice. Opo.
Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang napakalupit na video na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta. Meron pa akong susunod dyan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Grabe, pagka talaga itong si Senator Rodante Marcoleta ang sumalansan sa mga issue, sigurado talagang mapaginto dito sa issue ng flood control. Kahit anong issue ang ibato nyo dyan, talagang masasalansan niya ng maigi yan. Malino natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.